Sumakit na yata ang ulo ni Bongbong Marcos ito sa kanyang kapatid, sa kanyang super ate kasi itinodo na ni Amy Marcos ang kanyang tulong sa mga Duterte. Kasi ako, unang-una, dito pa lang sa bandang bungad sabihin ko to, no? Ito si Amy Marcos, sabihin man natin na ang dami nitong, ang dami kasi nitong mga natanggap na mga pangbabas noong bago mag-eleksyon, lalo na nung tumiwalag dito sa alyansa. Tapos noong ikinampanya siya ni VP Inday Sara, grabe ang mga tao noon. Talagang galit. Hati ang opinion may galit at may natutuwa. Ako sa akin lang, no. Sobra kasi nag-effort nitong si Amy Marcos kasi alam kasi niya kung gaano ba talaga din ang pagtulong ni dating Pangulong Duterte sa mga Marcos. Hindi natin pwedeng i-deny kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte dito sa mga Marcos. Gawa nga nito sa kanilang tatay na naka-frozen na pero pinalibing pa rin sa libingan ng mga bayani. At ilang presidentin dumaan na hindi talaga sila pinagbigyan sa kanilang hiling na ilibing ang kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. So ang ginawa nila, frozen ang kanilang tatay sa kanilang bahay. Bahay ba yun? O basta doon sa kanilang lugar, sa Ilocos. So nung umupo si Tatay Digong, walang pag-alinlangan itong dating presidente. Tinulungan niya ang mga Marcos para mailibing. At nung time na yon, nung in-interview si dating Pangulong Duterte, bago yun mangyari na ilibing si tatay nila ni Amy Marcos, itong si Ferdinand Marcos Sr., ay nandoon mismo siya sa tabi ni Tatay Digong kung ano talaga ang pagpayag ni dating Pangulong Duterte na mailibing kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Yan naman ang habol nila na maplastar ba ang kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. So ito mo ng video at balikan ko mamaya itong aking opinion tungkol dito. Bakit siya sobrang lunod patay na sa mga Duterte itong si Amy Marcos. Ang The Hague, Netherlands, nagpakita ng suporta si Senador Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kamay pa rin ng ICC dahil sa Crimes Against Humanity na kaso. Panoorin natin ang agenda report ni Hannity. We will bring PRRD home. Yan ang pahayag ni Senator Amy Marcos matapos makausap ang legal counsel ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Nasa Hague, Netherlands ngayon ang senadora kasama si Vice President Sara Duterte. Anya, nakaka-relate siya sa pinagdadaanan ni Duterte at kaya raw siya naroon para umaksyon. Giit niya, may Marcos na raw na natuto sa kasaysayan. Ilang dekada pagkatapos ng EDSA Revolution, ayaw na niyang maulit ang nangyari sa kanyang ama. Una nang pinuri ni Attorney Nicholas Kaufman ng senadora nang pangunahan nito ang Senate hearing tungkol sa pag-aresto kay FPRRD noong March 11. Lumabas doon ang mga argumentong wala dapat jurisdiction ng ICC, ang argumentong katulad ng isumite ni Kaufman sa korte. Sa May 31, ipagdiriwang ni VP Sara ang kanyang birthday sa labas ng ICC Detention Center kasama ang ilang mga taga-suporta. Wala pang kumpirmadong detalye kung sasama rito si Senator Amy. Gusto niya ibalik si Tatay Digong at nagsanib puwersa na sila nitong si Attorney Kaufman na ito yung abogado ni Tatay Digong na sobrang nag-effort din na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Kasi matanong ko nga ito, no? Unang-unang tanong ko na bakit si Tatay Digong sa The Hague siya ikinulong. Bakit siya sa ICC may kaso? Bakit hindi siya kinasuhan sa Pilipinas? At itong unang-unang tanong ko, bakit ito si Jen Veloso na may kaso sa Indonesia at bakit naano siya doon? Pinabalik siya ng Pilipinas at doon tinuloy ang kanyang pagkakulong. Yun lang ang una. Simple kong tanong lang yan. Na doon siya nakagawa ng kasalanan. Kasi pagdating niya doon, may nakita na hindi kanais-nais sa kanyang bagahe. So, kaya ang dahilan nakulong siya doon
sa Indonesia. So, nung umupo si Bongbong Marcos, pagka-presidente, mga ilang taon pa, na last year lang, di ba? Na pinauwi siya ng Pilipinas, doon tinuloy ang kanyang sentensya. Bakit nagawa yun? At bakit ito si Pangulong Duterte hindi niya magawa to? Ito lang bago, itong si Arnie Tevez. Mayroon siyang atraso sa probinsya sa Negros. Umalis siya sa Pilipinas at nagpunta sa Timor-Leste. At nagpaano siya doon. Gusto niyang doon siya, nagpaano siya ng asylum. Binigyan, kaya lang, sinunggal-sunggal nitong, itong Timor-Leste kasi, nag-apply rin to sila ng sasapi sa Southeast Asian. Kaya hindi daw yan pwede na mayroong isa na mag-disapprove sa kanilang application. Kailangan lahat na Southeast Asian country, kailangan lahat suportaan nila yung Timor-Leste. Siguro, kasi pumunta man si Bongbong Marcos noong nakarang araw sa doon sa sa APEC Summit. APEC Summit ba 'yon? Yun siguro yung kapalit. So suporta kami sa inyo Timor-Leste, pero yung na binigyan nyo ng asylum nyo, pauwiin nyo sa Pilipinas yan. Para suportahan namin kayo. Kaya ito yung kapalit si Arnie Tevez. At bakit ito si Pangulong Duterte hindi ito magawa? At ito na ngayon, sabi ko nga kanina, sasakit ang ulo nitong si Bongbong Marcos nito kasi si Amy Marcos hindi lang doon sa Senado nag-imbestiga, sumama na kay VP Sara dito sa Europe. At dito na siya nakipagkita na kay Kaufman. Malaking advantage to. Kasi alam niyo kung bakit. Ito si Amy Marcos, ito yung nag-imbestiga sa Senado. Mismo na siya magsabi doon sa abogado na ang laking problema noong dinala si Pangulong Duterte dito sa Europe. Kaya ito na ngayon na naisip siguro nitong administrasyon na to, talagang pinasakit talaga ang ulo namin itong si Amy Marcos. Kasi nga, yung ginagawa nyo naman kasi, akala nyo kasi nito si Amy Marcos hindi na ito mananalo. Dahil ito yun siya ang sinabihan na namangka sa dalawang ilog. Kahit ako nainis ako nun eh. Pero nung ginawa niya, na nag-effort talaga, todo effort, na nag-imbestiga kung bakit at sino ang may pakana, bakit pinahuli itong si dating Pangulong Duterte sa ICC. At itong administrasyon ni Bongbong Marcos nagsabi na pakailang beses ba na hindi namin ipapadala, hindi kami papayag na ang ICC papasok sa Pilipinas. Yun pala, kabaliktaran ang nangyari. Koordinasyon nila sa ICC, sa Interpol yan para kami, hugas kamay kami yan at ito yung Interpol ang nito kay dito ni Pangulong Duterte. So, madaling salita, nakuha itong si dating Pangulong Duterte. At itong administrasyon na to, ito ay yung may pakana. Kagaya itong impeachment ngayon, kung sino rin ba ang may pakana. Di ito pa rin. Si Bongbong Marcos pa din. Kasi sa pumirma nga, sino unang pumirma doon sa pang-apat na impeachment? Si Sandro Marcos. At ito na ngayon ang magiging basihan nitong mga Marcos na itong si Amy Marcos hindi na talaga kumampi dito sa kanyang kapatid. Matindi to. Kasi ito yung mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos ngayon na kunyari magre-resign kayo para yun ang ginagawa niya kasi. Mas madali kasi niyang gawin nyo na hindi niya tanggapin yung resignation na yun. Kagaya na ito si Guevara. Tinatarget niya yan. Kaya lang hindi niya pwedeng i-direct si Guevara. Ito sa Solgen tinutukoy ko. Ito si Minardo Guevara. Hindi niya pwedeng ma-direct na ito si Minardo Guevara kaagad-agad tanggalin niya. Kaya ang ginawa niya, nag-courtesy resignation. So, andyan na, kinuha niya ulit itong si Boyeng Rimulya, itong si DND, itong si nakalimutan ko apelyido, basta sa DND. Itong si
Department of Foreign Department of Foreign Affairs nagbalik. Basta lipat-lipat lang niya. Pero ito si Suljen pinalitan na talaga niya sa babae. So madali lang talaga intindihin natin na ayaw ni Bongbong Marcos na yung mga dating appointed niya to si Guevara. Kaya lang tauhan talaga to ni dating Pangulong Duterte. Kasi ito yung nagiging Justice Secretary ni dating Pangulong Duterte. Kaya nilipat lang to niya sa Suljen. Ayaw idipinsa ni itong si Guevara yung time na yon, yung kaso nga nitong si dating Pangulong Duterte. At ito na, nagkim-kim ng ines itong si Bongbong Marcos. Ito na nga yung pagkakataon niya na hindi niya na kinuha itong si Guevara. Ganyan kasi mga tao ang titingnan natin na sobra pa talaga silang galing sa kanyang pamumuno. Hindi. Wala talaga siyang Ito na ngayon yung magiging basihan niya ngayon na ito si Amy Marcos ayaw talaga sa kanya na pamumuno niya. Kasi talagang wala na sit aside na yung gusto niya So, sinuportaan niya totally ang mga Duterte. Ito na, nagkita na sila ni Kaufman. O sige, Attorney Kaufman, ito yung nangyari sa sa pag-imbestiga namin sa Senado. Ito mga dokumento, boom. Bigay yan. Magagamit yan dito sa ICC kaso ni dating Pangulong Duterte. At itong impeachment ni BP Sara, ayan na. Wala. Malabo talaga. Di alam kung anong gagawin. So Marcos, ito yung kapatid mo, yung super ate mo. Nako, ikaw ading umiyak ka na lang.